dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nakilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nakilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa impila ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at maging sa buong probinsya ng Sorsogon. At tayo rin po ay napapanood sa page ng UPC Bulan Church sa ating Facebook Live. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nag-aanyaya po sa inyo, bumabati. At tayo po nawa ay patuloy na magsama-sama sa isang oras na makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang programang ito ay naglalayon na ipaglingkod po sa atin ang mga katotohanan mula sa salita ng Panginoon at tayo po ay akayin sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos sa kapakinabangan ng ating pong mga kaluluwa. Saan man po kayo naroroon mga kapatid, dalangin po namin sa Panginoon na kayo po ay naway nasa mabuting kalagayan, anuman ang ating mga pinagdadaanan sa buhay na ito, mga pagpapala man o pagsubok, mga katagumpayan man o kabiguan, lahat ng ito ay ating pong idulog sa Panginoon at maglingkod po tayo sa Diyos ng mayroong kagalakan. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At nais po nating batiin ang ating mga kababayan dito po sa Bulan sa 63 na barangay na sakop ng bayan ng Bulan. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan.
at maging ang ating mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong ng ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon ay patuloy po nawang maranasan natin sa ating pong mga buhay. At batiin din po natin ang mga kapatiran natin dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa inyong mga schedule ng gawain at sumainyo po ang biyaya ng Diyos, kalakasan at kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. At ganun din ang ating mga kapatiran dyan po sa congregation ng UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid at sumainyo ang kapayapaan at biyaya ng Panginoon. Ganon din ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, sumainyo po ang kalakasan espiritual at patuloy nating madama ang kaligayahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yamang alam po natin na ang ating mga pagpapagal ay hindi po mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, maaring yan ay prayer request, mga katanungan, mga testimonies kung paano nagiging pagpapala sa inyo ang programang ito. Pwede po kayong mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At muli, inaanyayahan natin ang ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan ngayong darating na linggo, first Sunday of the month of April. Inaanyayahan po namin kayo mga kapatid, mga taga-Bulan at ang ating mga viewers sa Facebook Live. Meron tayong malaking pagtitipon ng United Pentecostal Church ngayong darating na linggo, alas 8 ng umaga. Dito po sa UPC Compound, Iquirino Bulan. Sama-sama po tayo mga kapatid, pag-iisahin natin yung 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong ng Panginoon. Ang congregation ng Magsaysay Bulan, Santa Remedios at Iquirino. Sama-sama po tayo ngayong darating na linggo sa isahang pagtitipon upang ating ipagdiwang ang kabutihan, kadakilaan ng ating Panginoon. First Sunday po yan ng month of April. Sa mga listener natin sa radyo dito sa Bayan ng Bulan, inaanyayahan po namin kayo. Subukan nyo pong makadalo. Kung kayo po ay napagpapala sa pakikinig sa radyo, kami po ay naniniwalang higit kayong mapagpapala kung kayo ay hahakbang na makalapit sa gawain po ng ating Panginoon. Invite your friends, your loved ones, mga kapatid, at ang inyong mga kapitbahay. Ito ang pwede nating maitulong sa ating kapwa-tao na may pakinabang na eternal sa kanilang buhay. Ang mailapit natin sila sa paanan ng ating Panginoon. So yan po ay para sa lahat na paanyaya, mga kapatid, dito po sa Bayan ng Bulan, United Pentecostal Church. Sa darating na linggo, alas 8 ng umaga. Praise the Lord. At ganun din po ang ating mga leaders sa church. Tayo po ay mag-invite ng mga bisita natin, mga kapatiran. Tag-iisa tayo ng bisita. Mas maganda, mga kapatid. At meron din pong mga kandidato na nagpahayag sa atin ng pagnanais na dumalo sa gawain ng Panginoon. You are very much welcome po sa gawain ng Panginoon. Lalong-lalo na kayo ay aplikante na manungkulan sa ating bayan. Kung kayo po ay papalarin na manalo, mas kailangan nyo po ang guidance ng salita ng Diyos. O manalo man o matalo, kailangan nyo pong paglingkuran ang Panginoon. So, iba po ang paglilingkod sa bayan, iba naman ang paglilingkod sa Diyos. Magkaiba po ang dulo niyan, mga kapatid. Hindi masamang maglingkod sa bayan, pero dapat lahat tayo ay naglilingkod sa Diyos, mga kapatid.
upang pagkatapos ng ating physical na buhay na ito, ang paglilingkod natin sa Diyos, yan po ay makalangit na bagay. Matapos man ang ating buhay dito sa lupa, meron tayong inihandang kayamanang makalangit sa pagharap natin sa ating Panginoon. Yan po ay kung paglilingkuran natin ang Diyos habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Batiin po natin ang newly opened natin na Bible study kahapon dyan po sa Barangay Begin Daan sa Guelas family. Si Nanay Mili Guelas at ang kanilang buong family at maging yung mga nakadalo po kahapon sa ating unang Bible study sa kanilang tahanan. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. At kung may mga listener tayo dyan sa radyo, sa lugar ng Barangay Begin Daan, may tagusan na po dyan papuntang Barangay San Juan Daan. Nakadaan na ako dyan isang beses, hindi pa nga lang tapos yung kalsada. So sa lahat ng mga kababayan po natin dyan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At attend po kayo dyan sa Bible study sa Guelas family, kina Nanay Mili Guelas, every Tuesday, alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating bagong bukas na Bible study. At salamat din, 3 Bible study kahapon ang aking ginampanan sa sunod-sunod na schedule, mga kapatid. Yung ating 5 to 6 p.m. na schedule ang Azul Family. Good morning po sa inyo, sina Brother Andres and Sister Vilma at ang inyong pamilya. I-bless po kayo nawa ng ating pong Panginoon. At good morning din sa ating mga bagong kapatiran dyan sa Barangay Aquino, ang Guyal family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sina Sister Marjorie, Brother Ente Guyal, mga baguhan po silang baptized sa gawain ito ng United Pentecostal Church, bunga ng ating Bible study. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ngayon ay meron daw magpapabaptize. So paki-confirm Sister Sister Michelle, paki-confirm po sa akin kung ilan ang magpapabaptize. So, kung matutuloy po ay mamayang alas 8 ng umaga. Diyan po sa ating panambahan. Praise the Lord. At tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid, sa ating mga ginagawa sa ministeryo ng ating Panginoon. And by this time ay bigyan po natin ng konting oras para ma-recognize ang ating mga viewers online. Amen. Thank you for watching, Sister Christy Desuyo, Brother Donald, ayan, Sister Lita Sultan, Brother Serafin Akiwo, Brother Nelson Viasca, video natin sa radyo. Paki-inform po, paki-update kung okay po ang ating signal sa radyo. Purihin ang Panginoon. At Sister Juliana Lucia Alde, thank you for watching. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sister Angelita Castillo, thank you for watching. So manalangin po tayo sa Panginoon, mga kapatid, bago tayo dumako sa pagtalakay ng salita ng Diyos. Let us pray first upang hilingin po natin ang patnubay at gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa muling pagpapala, biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinangon mo kami sa umagang ito upang makita ang iyong kabutihan, maranasan ang iyong kadakilaan sa bawat umaga ng aming pong mga buhay. At salamat din, Panginoon, sa pribilehiyo na patuloy ka naming maipakilala sa buhay ng aming mga kababayan sa pamagitan ng FB Live and radio program na ito. Maraming mga taong mapagpapala
bukas na puso na mabubusog ng mga espiritual na bagay at ang salita mo ay magiging liwanag kung may mga madidilim na buhay at kaisipan. Panginoon, naniniwala kami na ang programang ito ay sasamahan mo. Basbasan mo kami ng iyong banal na espiritu. Samahan mo kami ng iyong pagkilos upang sa aming mga salitang ipapahayag mula sa iyong katuwiran ay maraming mga tao ang hihipuin mo at magpapasyang ikaw ay paglilingkuran. Maraming salamat, Panginoon. Pagkalooban mo din po ng kagalingan ang sinumang sumasabay ngayon sa programang ito sa panalangin na mayroong pananalig at pananampalataya sa iyo. Ikaw po, Panginoon, na magkaloob ng kagalingan. In the name of our Lord Jesus Christ. At ganun din ang mga nasa kagipitan at pangangailangan. Ikaw po ang magkaloob ng katugunan, provision sa mga pangangailangan ng iyong mga anak. Yamang ipinangako mo, Panginoon, na kung uunahin lamang namin ang iyong kaharian at katuwiran, ang lahat ng mga bagay na aming kailangan ay pawang idaragdag mo sa aming mga buhay. Ang pangakong mong ito, Panginoon, ay aming pinangahawakan. Kaya sa umagang ito, habang tulog pa ang marami naming mga kababayan, ay inuuna namin ang iyong katuwiran at kaharian, believing in your promises that everything that your people need shall be added unto us. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. At inuulit ko po ang ating paanyaya ngayong darating na linggo, mga kapatid. Meron tayong malaking pagtitipon ng United Pentecostal Church Bulan. Alas 8 ng umaga, first Sunday of the month of April. At sama-sama po tayo. Isama niyo po ang inyong mga kapamilya, kaibigan, kakilala. And let us invite more visitors this coming Sunday, mga kapatid. In preparation sa ating malaking pagtitipon, mayroon din po tayong prayer and fasting. Magkasabay ang Magsaysay Church at ang dito po sa Iquirino Church. So, prayer and fasting po tayo na Saturday. Then, gather po tayo pangkalahatan na Sunday morning. So, purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo sa ating programa, mga kapatid. Ngayon ay dadako na po tayo sa part 2 ng ating tinatalakay kahapon. Tungkol po ito sa tatlong pangunahing nilalaman ng Ebanghelyo. The three major contents of the Gospel. Binasa natin kahapon yung Romans chapter 1 verse 16. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So the death of Jesus Christ. Sabi ng Romans 5:8, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yung kamatayan ni Jesus Christ, pakinabang ng ating mga kaluluwa, katubusan ng sangkatauhan mula sa kasalanan. Sapagkat ang ipinangtubos sa atin ni Kristo ay ang kanyang banal na dugo. Kaya nga po siya ay nagkatawang tao. He is the Holy One of Israel, na para mag-provide ng holy blood, yung Holy One of Israel ay nagkatawang tao. He manifests himself in the flesh. Purihin ang Panginoon. At kung walang pagkabuhos ng dugo ni Kristo ay walang katubusan, walang kapatawaran ang ating mga pagkakasala. Kaya, mga kapatid, yung gustong-gustong gawin ni Satanas na si Kristo ay patayin, yun naman ang naging paraan para tayo ay tubusin.
all things work together for good. Mga kapatid, basahin natin dito sa Hebrews 9:22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So without the shedding of blood, there's no remission of sin. So ang unang content ng word na gospel, mga kapatid, ay ang death of Jesus Christ. Kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Na ito naman ay sumisimbolo, yung kamatayan ni Kristo, ay sumisimbolo sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Iniutos po ng Panginoon sa Gawa 3:19 na tayo ay mangagsisi at mangagbalik loob sa Panginoon upang mangapawi ang ating kasalanan at dumating sa atin ang kaginhawaan. Sapagkat ang kasalanan ang nagpapahirap lalo sa buhay ng tao. Physically, spiritually, and even financially. Kapag ang tao ay namumuhay sa kasalanan, may sumpa yan ng ating pong Panginoon. Kaya ang utos ng Panginoon, tayong lahat ay makasalanan, ay magsisi tayo. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Let us repent and turn away from sinfulness and wickedness. At tatanggapin natin ang kapatawaran ng Panginoon. The death of Jesus Christ symbolizes repentance. Ayan, kahapon ay na himay-himay na po natin yan. At number 2, mga kapatid, na content ng salitang gospel ay ang burial of Jesus Christ. The first one is the death of Jesus Christ. The second one is burial of Jesus Christ. Na ito naman ay sumisimbolo sa water baptism. Kaya ang bautismo po ay inilulubog yung binibinyagan. Hindi po ayon sa Biblia yung traditional nating nakamulatan na yung binibinyagan ay binubuhusan lamang sa ulo o di kaya winiwisikan sa ulo yung bibinyagan. Hindi po yon ang biblical na kaparaanan ng pagbibinyag. Sapagkat may simbolismo po ang paglibing kay Jesus Christ, sumisimbolo yan sa water baptism in the name of Jesus Christ. Kaya sa aming pagbabautismo, hindi po wisik, hindi po buhos, kundi immersion, nilulubog sa tubig. Ang sabi po ng Mark chapter 16 verse 16, kung titingnan po natin ang talatang ito, ganito po ang ating mababasa. Mark chapter 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sino daw po ang maliligtas ayon sa talatang ito? Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Maliwanag po yan, mga kapatid. Kaya hindi natin yan pwedeng pilipitin, dagdagan o anumang pagtitwist ng kahulugan sapagkat ang Biblia mismo ang dapat mag-interpret sa ating o sa kanyang sarili. The Bible interpret itself, mga kapatid. Wala tayong sariling pagpapaliwanag dyan. Kung ano ang nakasulat, yun din ang kahulugan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sino raw po ang maliligtas? Ang sumasampalataya at mabautismuhan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At tingnan natin, mga kapatid, ang Romans chapter 6 verse
3. Ganito po ang ating mababasa sa talatang ito, mga kapatid. Sa aklat ng Roma, sa 6:3. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Dito ay nababasa natin na yung paglibing kay Jesus Christ, kalakip tayo kung tayo ay makakaranas ng tamang bautismo. Tayo raw ay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So yan po, mga kapatid, ang maliwanag na pangalawang content ng gospel. The first one is the death of Jesus Christ, sumisimbolo sa repentance. Ito namang pangalawa, the burial of Jesus Christ, sumisimbolo sa water baptism. Kaya iniutos po ng Panginoon na tayo ay mabautismuhan kung tayo ay nananampalataya. At ang sabi naman sa Acts chapter 2 verse 8, after na manampalataya ay magsisi. Ayan. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. Bakit lagi nating ini-emphasize yung baptism every time we preach to this program? Sapagkat utos siya ng Panginoon na yung mga tumanggap ng aral at sumampalataya sa aral ng Diyos ay dapat mabautismuhan. Yan po ang sinasabi doon sa Mark chapter 16 verse 15 to 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Saan ba nanggagaling ang pananampalataya? Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya naniniwala po ako na ang lahat ng nakikinig ngayong umaga, kung taimtim at bukas ang inyong puso, pagkatapos niyong makinig, magkakaroon kayo ng pananampalataya. Kung sincero po kayong nakikinig, ay magkakaroon kayo ng pananampalataya. Sapagkat sabi ng Biblia, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi masamang magbasa, hindi masamang mag-research, pero sinabi po ng Biblia, faith comes by hearing, by the word of God. Yan po ang dapat nating maunawaan. Gusto kong ipaunawa sa inyo the importance of what you are doing right now, listening to the word of God attentively. Mahalaga ang inyong ginagawang nakikinig po kayo. Sapagkat dyan sa inyong pakikinig, mangungusap ang Panginoon, magkakaroon kayo ng pananampalataya. At kung hindi nyo patitigasin ang inyong mga puso, ang pangungusap ng Panginoon na yan ang aakay sa inyo upang siya'y makilala ng lubusan at sama-sama tayong siya'y ating paglingkuran. So, the second content of the word gospel is burial of Jesus Christ. Ang simbolo nito na paglibing kay Jesus Christ ay water baptism. Last week ay meron tayong 5 na nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon. At kung matutuloy yung sinabi kagabi, Mr. Marife and Sister Michelle, ay merong isa na magpapabaptize. At meron ding sinabi si Brother Limuel sa Kalpi na magpapabaptize mula sa baptism na Trinitarian, ay ipapaayos, ipapatama yung baptism upang ito ay maging sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na baptism. So mahalaga po ito, mga kapatid,
because we have only one life and we have only one chance to serve the Lord. So yan po mga kapatid, yung pangalawang content ng salitang gospel. Una, the death of Jesus Christ, simbolo ng repentance. Pangalawa, burial of Jesus Christ, simbolo ng water baptism. And the last one is the resurrection of Jesus Christ. Kaya yung word na gospel, tatlong pangyayari kay Jesus Christ na mahalaga. Para mabuo yung gospel, naroon yung death of Jesus Christ, burial, and resurrection of Jesus Christ. So ano naman ang simbolo nitong resurrection of Jesus Christ? Ito po yung Holy Ghost baptism. Kung ang burial ay water baptism, ang resurrection ay Holy Ghost baptism. Mga kapatid, sinabi po ng Panginoon in the book of John chapter 3. Kausap ng Panginoon ang matalinong guro ng Israel na ang pangalan ay si Nicodemo. Ganito po ang kanilang conversation mga kapatid. John chapter 3 verse 3. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Paano daw po makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kailangan natin maipanganak tayo sa tubig, bautismo yon sa tubig, at ipanganak sa espiritu, bautismo sa Espiritu Santo. Paano ito naranasan ng mga unang Kristiyano? Para hindi tayo magkamali sa interpretasyon nito, basahin natin ang Gawa 1:8. Sabi po dito, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Purihin ang Panginoon mga kapatid. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ano ang tatanggapin daw ng tao kapag tinanggap niya ang Espiritu Santo? You shall receive power. What kind of power? It's not political power, but spiritual power to obey what is the will of God. Sapagkat ang flesh natin ay mahina. Kung aasahan natin ang ating laman, ang flesh ay hindi makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yung ating laman ay pupuspusin ito ng banal na Espiritu. Ang tawag dyan ay Holy Ghost baptism. Yan po ay inihula din in the book of Joel mga kapatid. Chapter 2 verse 28. Inihula po yan sa Old Testament. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, at ang inyong matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ayan. Yan po ay prophecy in the book of Joel, na nagkaroon ng katuparan in the book of Acts chapter 2. On the day of Pentecost, kaya tinawag po ang pananampalataya natin na Pentecostal, sapagkat ang ating experience sa Diyos, sa Kanyang presensya, ay eksaktong experience ng mga apostoles nung sila ay pinuspos ng Holy Ghost sa araw ng Pentecostes.
what happened to the Pentecost, the day of Pentecost, yun po yung birth of the church. At doon pinuspos ng Panginoon ng banal na Espiritu ang mga alagad upang sila ay humayo, filled with the Spirit of the Lord, upang ang kapangyarihan ng Panginoon ay isa sa kanila. Basahin natin mga kapatid yung naging kaganapan kung paano nabautismuhan sa Espiritu Santo ang mga unang naglingkod kay Kristo. Na yun ang dapat maging experience ng lahat ng nagsasabing Kristiyano sa panahon natin ngayon. To be empowered by the Holy Ghost, because the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yung mga kaalaman lang, kung meron tayong kaalaman, hindi yan sapat. Kailangan ma-empower tayo ng Holy Ghost upang maipamuhay natin yung mga nalalaman nating karunungan mula sa Panginoon. Acts chapter 2, basahin natin ito. Verse 1, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaroroonan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Sila po ay nakaranas ng speaking in tongues for the first time. Hindi nila inaral. Habang sila ay taimtim, malalim ang pagpupuri at pananalangin sa Diyos doon sa upper room on the day of Pentecost. Yung promise na ito ng Panginoon ay bubuhos niya ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng laman ay naganap doon sa day of Pentecost sa buhay ng mga apostoles, including Mary, the mother of Jesus Christ in the flesh. So yun po ang naging kaganapan doon mga kapatid. So John chapter 3 verse 5, except a man be born of water and of the Spirit. Kaya kung bautismado ka na sa tubig in Jesus' name, kailangan mabautismuhan ka sa Espiritu Santo at hindi na tao ang gagawa niyan. The Holy Ghost baptizer is no other than Jesus Christ. Paano ito nangyayari? When you worship the Lord, pag pinupuri at sinasamba natin ang Panginoon, nang walang reservation, walang pag-aalinlangan, walang pagpapaimbabaw, walang kaartihan na makatao pagdating sa pagsamba sa Diyos. Doon ito nararanasan ng mga tao. Kapuspusan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, nung nakaraang linggo ay may mga first time po na mapuspos ng Holy Ghost during altar call and revival service. Yan ang dapat maranasan ng lahat ng nabautismuhan sa tubig. Mapuspos ng Espiritu Santo para makumpleto ang gospel na tinanggap nyo. Dahil ang word na gospel na makapagliligtas sa atin ay may tatlong major contents. The word gospel, binubuo ito ng death of Jesus Christ, burial, and resurrection of Jesus Christ. Na yung tatlo na yon na major contents, may simbolismo sa ating dapat maranasan sa paglilingkod sa Panginoon. Ang kamatayan ni Kristo, simbolo ng repentance. Ang paglibing kay Kristo, burial, ay simbolo ng water baptism. At ang resurrection ni Jesus Christ ay simbolo ng Holy Ghost baptism. Sa kabuuan ng tatlong yan,
Yan ay tinatawag na gospel. So mga kapatid, the gospel is the power of God unto salvation. If you want to go to heaven, you need to repent, to be baptized in water, and to be baptized in the Holy Ghost. Yan po yung kabuuan ng salitang Ebanghelyo. Maraming salamat mga kababayan, nawa ay napagpala po kayo. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede naman po kayo dyan sa comment section o di kaya mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number. Paki-share po nitong ating paksa upang maunawaan ng ating mga kababayan at taga-subaybay na mahalaga ang gospel para sa kaligtasan natin. Pero bago yan, dapat maunawaan muna natin ano ang ibig sabihin ng gospel. Gospel is about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen. That's the three major contents of the word gospel. At yung tatlo na yan, may mga simbolismo. Death of Jesus Christ, repentance. You need to repent. Burial of Jesus Christ, water baptism. You need to be baptized in Jesus' name. And the resurrection of Jesus Christ is the Holy Ghost baptism. You need to be baptized in the Holy Ghost in order for us to enter into the kingdom of God according to John chapter 3 verse 5. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag lang tayong magtapos sa water baptism. You need to desire for Holy Ghost baptism. Na ang ipinaka-initial evidence ng tao ay napupuspos ng Holy Ghost ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So, hindi po totoo na yung speak in tongues ay sa demonyo kasi hindi nga ito naiintindihan ng demonyo na speak in tongues. Sabi po ng aklat ng 1 Corinthians, mga kapatid. Tingnan po natin ito sa verse 11. 14. Ayan. May mga grupo kasi ng pananampalataya na itinuturing nila na ang speaking in tongues daw ay sa demonyo. Yan ang sinasabi ng mga Baptist. Ayan. Kaya wala silang mga experience sa Holy Ghost. Mga kapatid, yung mga Baptist, they don't have experience, mga kapatid, sa power of the Holy Ghost. Meron lang silang head knowledge, but they don't have the experience with the presence of the Lord, the Holy Ghost. Sapagkat ang paniniwala nila sa speak in tongues ay sa demonyo daw. Marami nang nagsabi sa akin yan na Baptist. Sa demonyo raw yung pag-speak in tongues. Salamat sa Diyos, maraming galing sa Baptist lumipat po sa United Pentecostal Church. Dahil dito nila naranasan yung kapangyarihan ng Panginoon na hindi lang pala hanggang head knowledge. Kailangan ito ay ma-convert into personal experience. Ang speak in tongues ay hindi po sa demonyo at hindi ito bigay ng demonyo sa tao. Ito ay kaloob ng Espiritu Santo. Sa katunayan, hindi ito naiintindihan ng demonyo. Kung hindi ito naiintindihan ng demonyo na speak in tongues, hindi ito pwedeng maging kanya. 1 Corinthians 14, verse 2, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Ayun. Yung speaking in tongues, ito daw ay nagsasalita ka hindi sa tao kundi sa Diyos. It's a conversation between your spirit and the Spirit of the Lord na hindi pwedeng interrupt ng kaaway.
mga kapatid. Kaya dapat maranasan natin ito because this is the only way that the Lord will empower your Christian life to perform well and to fight a good fight of faith. So yan po ang ating natalakay ngayong umaga. I hope na may naunawaan po kayo mga kapatid about the three major contents of the word gospel. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa kapahayagan na iyong ipinagkaloob sa amin tungkol po sa salitang ebanghelyo or gospel na kung saan ito ay may tatlong bahagi na dapat maranasan namin. The death of Jesus Christ, repentance. The burial of Jesus Christ, baptism in water. And the resurrection of Jesus Christ, Holy Ghost baptism. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga kapatid na makumpleto ang karanasang itong tatlo upang maging buo ang ebanghelyo na aming tinanggap. At ang ebanghelyo ang kapangyarihan mo upang magligtas ng mga kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon, sa paksang ito na aming naipaglingkod. Nawa lahat ng maabot ng video at ang tinig na ito sa radyo ay patuloy mong hipuin ang kanilang puso at maranasan nila yung experience ng mga alagad on the day of Pentecost na napuspos ng banal na espiritu. Yun ang aming kailangan sa aming Christian living daily, to be filled with the Holy Ghost in order for us to be strong and to fight a good fight of faith until the end. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhati ng iyong dakilang pangalan. Bunga ng pagtalakay na ito ay marami ang pangungusapan mo at darating sila sa pagpapasya na ikaw ay paglingkuran. Salamat, Panginoon. Purihin ka. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ako magtapos ay muli pong nag-aanyaya ang inyong lingkod. Ngayong darating na linggo may malaking pagtitipon po tayo dito po sa United Pentecostal Church, UPC Compound, Iquirino, Bulan. First Sunday of the month of April, ngayong darating na linggo. Pag-iisahin natin yung tatlo nating congregation, sama-sama tayo sa isang pagsamba. At mga kapatiran, mag-invite tayo ng maraming mga bisita sa gawain po ng ating Panginoon. This coming Sunday, alas 8 ng umaga, dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. Magsama-sama tayo mga kapatid upang ipagdiwang ang kabutihan at kadakilaan ng ating pong Panginoon. And for more information mga kapatid, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magsama-sama bukas. Same page, same station. At muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang sa'kin nagbigay gabay, inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karapatan.
alay. Ang puso ko'y nagagalak, nakapuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y laging laan sa pagsabi